Ayan, kumusta mga ka-LE at welcome sa first episode ng ating Learning Express 101 podcast. So, konting ano lang muna tayo mga ka-LE. First of all, welcome, maligayang pagdating at maraming salamat at naka-tune in kayo ngayon sa podcast natin. So, una, gusto ko lang muna i-explain kung ano yung parang function nitong podcast na to, and then mag-move on tayo dun sa mga comments na binigay nyo mga comments na iniwan nyo dun sa latest video natin. So, sa mga hindi pa nakakapanood, sa mga ka-LE natin na hindi pa dyan nakikita ang ating latest upload ng February 15, 2025, ang Anunnaki God Mind Control Propaganda. Yan. So, isa yun sa mga gusto kong topic, guys, and yan ang pinakauna nating video this year. Kaya kung hindi nyo pa yung napapanood, panoorin nyo na. So, meron palang interesting na kwento mga ka-LE, no? So, siya, dalawang beses siyang na-delete kay YouTube. So, yung una talaga, hindi naman siya deleted. Pero technically, deleted siya dun sa view nyo kasi hindi nyo siya pwedeng makita in any way. Hindi ko alam kung bakit chinat ko yung chat support ni YouTube, pero hindi nila in-explain kung bakit daw bakit hindi siya pwede i-publish. So, akala ko bawal maglagay ng word na propaganda sa thumbnail, or bawal banggitin yung propaganda sa loob ng video. So, hindi ko alam. So, ang ginawa ko, parang kinlean up ko yung video, tas in-upload ko siya ulit. Tapos, hindi siya pwede hindi siya pwede i-public ulit kapag naka-monetize. Kailangan natin i-monetize yung videos natin kasi kailangan natin kumita doon eh. So, wait, parang ganito siya mga ka-LE. Kapag hindi siya naka-monetize, pwede siya i-public. Pero pag naka-monetize siya, hindi siya pwede i-public. Ganon yung nangyari. So, hindi ko rin alam kung ano nangyari doon. Chinat ko ulit sa chat support. Sabi nila, hindi daw nila alam. So, yun yung kwento ng video na to. And then, naalala ko, binasa ko kasi yung script, tapos nabanggit pala doon yung pangalan ng dictator from World War II na hindi natin dapat banggitin. And then may picture pa siya doon. Kaya ang ginawa ko, so hindi ko pwedeng i-public, 'di ba? So merong uncensored version. Meron akong hawak na uncensored version ng video na to. Kung saan nabanggit yung pangalan ni Mustache Man. Yon, siya yung dictator from World War II, which is a real person and real story na merong kakaibang mustache from Germany. So, kung mahilig kayo sa history, kilala nyo na kung sino yon. So, hindi siya dapat banggitin. Pag may picture siya sa videos nyo sa YouTube or binanggit siya sa videos nyo, baka mahirapan kayong i-monetize kagaya ng nangyari sa video natin. So, yun, binrush up ko lahat yun. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-LE, itong upload na ginagamit ng Diyos ang takot upang makontrol at maging alipin ang mga tao. Naka-censor dun yung pangalan ni Hit. Ni Hit. Yan. Yun yung first syllable ng pangalan niya. Naka-censor yung pangalan niya doon, tapos naka-blur yung face niya. Kasi nadidetect siya ng algorithm na siya. That guy is a no-no. So, yun. Na kaya pwede nyo na siya mapanood ngayon, and pwede na rin natin siyang i-monetize. So, mga ka-LE, thank you sa panonood nyo sa ating videos. Kahit na minsan medyo matagal tayong nawawala, no? So, ayun, thank you so much dahil nandiyan kayo lagi sa support, and maraming salamat sa comment. Dun sa video natin ngayon, sa yung pinaka-latest upload natin, sinabi ko dun na mag-comment kayo mga ka-LE, and hindi nyo ako binigo, nag-comment talaga kayo. Maraming thank you. Kung mapapansin nyo dun sa channel natin, nag-upload tayo ng mga shorts. Yung mga shorts na yun, guys, ay mga snippets version ng latest video na in-upload natin. Or yung mga snippets version ng mga previous na video na in-upload natin. Way din siya to promote our latest upload. And nga pala mga ka-LE, gusto ko rin pala i-explain kung bakit tayo nag-start ulit ng podcast. Kung bakit natin binuhay itong podcast na to. So, doon kasi sa main channel natin, medyo nahihirapan akong gumawa ng content doon. Kasi yung mga videos doon sa channel natin, sa main channel natin, sa Learning Express 101, medyo matrabaho siyang gawin. And ayun, lagi ko siya nalilimutan kasi lagi ako nawawala ng gana. Ganito kasi nangyayari mga ka-LE. Kapag may binabasa akong book,
hobby ko kasi yung pagbabasa, and parang swerte lang talaga na na may YouTube diyan na pwede tayo gumawa ng content. Tapos kumbaga kung ano yung binasa natin, kung ano yung binasa ko, pwede ko siya gawa ng content. So ganito yung nangyayari kapag nagbabasa ako ng mga book, yan, parang ganado ako lagi. Tapos sige, gagawan ko to ng content, ganyan, yan, magugustuhan ng mga ka-L ito. Kasi feeling ko interesting yung yung mga librong binabasa ko. Tapos after ko basahin yung libro, parang nawawalan ako ng gana na gawan siya ng content. Parang gusto ko na maghanap ulit ng panibagong libro na na gagawa ng, nababasahin. Kaya, minsan tagal talaga tayo mag-upload. Yun. So, kaya natin binuo ang podcast na to ay para, para makagawa lang tayo ng mga content na kung saan meron tayong mas mahabang kwentuhan. Ganyan. At, yun talaga, yung pag-edit talaga at videos din na madaling i-edit. Yun. So, yun lang naman. Tsaka recap din pala. I-recap din natin dito yung mga natin. Yung latest upload, and babasahin natin yung ilang mga comments na nagustuhan ko. So, dun sa video natin, like I said kanina, in-encourage ko lahat kayo na mag-comments, and hindi nyo naman ako binigo. Thank you so much mga ka-Eli, at nakikinig kayo sa akin. Wow, nakikinig pala kayo sa akin. So, isa na akong legit na influencer. Anyways, namili ako ng ilang comments na nagustuhan ko, and yung mga comments na yun ay babasahin natin dito. Kapag katanong siya, kapag yung comment na yun ay tanong, tatry natin siya sagutin. Kapag yung comment na yun ay comment lang, babasahin natin siya. And kapag yung comment na yun ay nagpapa-shoutout, shoutout natin. Yun. Before that, gusto ko muna i-shoutout ang ating mga LE heroes, ang ating channel members, na si Daryl Garcia, yan, si KL, si Al1978, si Boy Labo, si Corazon Rivas, yan, mga natin yan, mga solid members natin yan. Tapos, si Nilbert Casabuena, yan, shoutout sa'yo Nilbert Casabuena, at si Time Specialist 2018, yan. Shoutout sa inyo mga ka-LE, sa mga channel members natin na hindi ko pa na siya shoutout. Sa next episode na lang. Sa ha? Kasi baka maging sobrang haba na ng natin, ng shoutout moments natin ngayon. So, grabe, pala to, nakakapawis. Pero, siya, no, parang enjoyable din siya kasi parang, alam mo yun, para lang ako nakikipagkwentuhan sa sa mga kaibigan ko. So, yan ang ating first comment mula kay Mark Joseph Valdesco, 2145. So, sabi niya, meron bang nabanggit sa Bible tungkol sa droga? Baka kasi siraulo na si Moses dahil sa drugs pala, sorry. Baka kasi siraulo na si Moses dahil sa drugs. Yun yung tanong niya. So, guys, like I said kanina, recap to. Itong podcast na to ay recap ng ating latest upload mula dun sa ating main channel na Learning Express 101. So, medyo marami akong i-reference dun since dun galing tong mga comments na to. So, sabi niya dito, yun, meron daw bang droga? Feeling ko nasabi to ni Mark Joseph dahil dun sa isang part ng ng video, nabanggit ko dun na dapat questionin natin yung behavior ni Moses. Kasi, creepy nga kasi talaga yung, alam niya na yung yung ginawa niya, 'di ba? Medyo nakakatakot. Pinag-uutusan niya yung mga tao na na atakihin yung ibang tao, and then kitilin ang kanilang buhay. So, yun. So, sagutin natin yung tanong. Ang sabi dito, yun, walang nabanggit na droga dun sa Bible, Kelly. Pero yung kwento ni Moses na, na pag-uusapan natin lagi, yung tungkol dun sa sa nasusunog na damo, tas lumapit si Moses dun. Yun talaga, tinuturing talaga yun ng mga ng maraming, parang mga Bible expert or scholar na parang metaphor talaga siya for drug use. So, yun talagang totoo. Possible siya, ka-LE, kasi kung papansinin niyo yung kwento ni Moses, 'di ba? Yun ang weird talaga, ang weird. Even kapag aware ka kung yung mga nangyayari sa paligid, parang may isip mo talaga na ay parang hay to si Moses dun sa kwento, kasi nag-start lang siya makarinig ng boses, tapos magkaroon ng parang kakaibang vision after niya lapitan yung nasusunog na halaman. Ngayon, kung nasusunog itong kwento na to galing to sa Exodus, kung yung nasusunog na halaman na yun ay nagpo-produce ng usok, tas nalanghap ni Moses yun, tas doon lang siya nag-start makarinig ng boses, 'di ba? Makarinig ng
ng boses ng Diyos na kinakausap siya. Yun talaga. Ano yan? Parang ano nga yan? Parang ano tawag dito? Nagsasuggest yun na si Moses ay na-high that time. Pero hindi naman tayo sure doon. Theory lang yun. So, itong theory na si Moses ay high at yung kwento ni Moses doon sa Exodus na burning bush ay tungkol sa drug use ay mula sa professor of cognitive philosophy na si Benny Shannon. Siya ay isang professor sa Hebrew University. Yan, yun mga ka-LE. So, yung theory niya ay nagsasabi na yung nasusunog daw na halaman dun sa disyerto na nilapitan ni Moses ay isang klase ng hallucinogen na halaman. So, nakakahay na halaman daw. Yun yung sabi. So, yun yung sinasabing reason kung bakit daw after lapitan ni Moses yung nasusunog na halaman. So, probably nakalanghap siya ng usok. Dun siya nag-start na makarinig ng mga boses, makakita ng vision. Tapos, alam niyo yun, yung parang doon nag-start maging weird yung kwento. Kasi kung isipin nyo, normal story lang talaga yung kwento ni Moses. Simula pagkabata niya sa Egypt hanggang sa lumaki siya. Tapos, after niya malapitan yung halaman na yun, yung parang nadiscover niya yung pinagbabawal na gamot. Yan, di ba? So, yung pinagbabawal na halaman, madiscover niya yun, doon talaga naging weird yung kwento. Di ba? So, yung sinabi ni Benny Shannon sa isang interview dun sa isang radio sa Israel. Sabi niya, as far as Moses on Mount Sinai is concerned, it was either a supernatural cosmic event, which I don't believe, or a legend, which I don't believe either. Or finally, and this is very probable, an event that joined Moses and the people of Israel under the effects of narcotics. Yan yung sinabi niya sa isang radio interview sa Israel. Naniniwala kasi si Benny Shannon mga ka-LE na si Moses at lahat ng mga tao sa yung mga tao na kasama niya sa Exodus story, yung mga Israelita. Naniniwala siya na si Moses at yung mga Israelita ay under the influence of narcotics that time. Yun yung sabi niya, kaya daw yung mga Israelites and si Moses ay naka-experience ng mga kakaibang parang hallucinations, kagaya na nakakita sila ng mga apoy, yung nagbabago yung perception nila sa oras, yan. Tapos nakita sila ng ahas, mga kakaibang entity, yan. Tapos nakakita sila ng mga kakaibang kulay, may mga naririnig silang tunog na sila lang yung nakakarinig. Tapos na-encounter niya yung divine. Yung mga kasi, yung mga paglalarawan daw na yun ay common encounters documented by those who use ayahuasca. So yun daw yung mga nai-experience ng mga taong gumagamit ng mga hallucinogens. Yun, yung mga kwentong nilarawan nila Moses. Yung kulog, yung kidlat, yung tunog ng trompeta, yun daw lahat daw yun. Hallucinations lang ni Moses at ng mga Israelita dahil lahat sila ay under the influence ng hindi magandang halaman. So, yun siya. So, nasagot ko ba yung tanong mo, Mark Joseph? Yan, comment ka ulit kapag hindi pa. Yan. Try nating i-discuss ulit sa podcast. Meron pala tayong may video tayo about dyan na in-upload natin yung The Burning Bush Theory. Yon. So kung hindi mo pa yung napapanood, Mark, panoorin mo na yan. Yan. So hindi ako yung nagsabi nun mga ka-LE baka kasi may magalit na naman dun sa sa comment section na bakit mo binabago yung kwento? Hindi ko binabago yung kwento ni Moses. Theory lang yun. Huwag kayo magalit. Theory yun ng isang professor mula sa Hebrew University na pangalan ay Benny Shannon. Siya yung kausapin niyo, wag ako. Alright? So, next question na tayo mga ka-LE. Sana nasagot ko yung unang tanong. Alright? Next question mula kay Seed of Life, 4611. Question lang po ka-LE. Ano po ang kinagisnan yung religion? As of now, I'm deism, not atheism. Not theism, not atheism. Marami po sana akong gustong itanong. Ano po ang FB page nyo? Yan. Doon muna sa first question. Alright. Kinagisnang religion, ako po ay isang Roman Catholic. Yan. So, since birth, Roman Catholic. And, yan. Hanggang ngayon, Roman Catholic pa rin. So, wala naman tayong planong umalis sa religion natin. Kasi para sa akin kasi hindi naman, kumbaga hindi major component ng life ko ang religion. Although, gusto ko yung, yung pagiging, Roman Catholic ko. Kasi, siya filled with cultures and, magagandang aesthetic. Love na love ko yung mga, yung mga aesthetic ng simbahan, yung mga aesthetic ng saint. Although, hindi ako masyadong religious. Pero,
learned naman tayo. Marami naman tayong alam sa sa history ng church natin and everything. Yan. Kung may sense ba yung sinabi ko, I don't know. Kwento ko lang mga ka-LE, no? So yun, 'di ba? So since birth Catholic, kasi, yung sinasabi ko about dun sa cultures and tradition, kapag ka-Catholic ka kasi parang ang dami yung ganap lagi, every month. Marami kayong ganap, especially kapag mahal na araw. So, masaya naman yung kasi, aside nga dun sa mga festivals na na parang part ng Roman Catholic religion, dun sa bahay namin, marami rin kami mga traditions na na kami lang na magkakapamilya yung yung nagsasagawa. Kagaya ng alam nyo ba yung passion, yung pabasa? So, dati kapag nung nabubuhay pa yung lola ko, yun, tradition talaga ng family namin yun. So, siya, kapag malapit na magmahal na araw, yung lola ko magpapabasa yun. Tapos yung mga kamag-anak namin, tsaka yung mga pinsan ko, pupuntahin sila sa bahay. Tapos, alam nyo yun, parang banding-banding, ganyan. Kaya yung mga tradition ng ng religion namin, yun nga, yung Roman Catholic, siya, meron siyang mga magagandang memories din. Kasi isa yun sa, parang nag-shape ng childhood natin yun. So, yun nga. 'Di ba? So, yun naman yun. At saka may nagtanong nito sa akin dati. Dami nagtatanong nito. Kasi siguro curious sila kung bakit ganun yung mga content natin. 'Di ba, sinabi naman natin sa disclaimer na parang hindi yun yung representation ng beliefs namin. Kasi, ginagawa natin yung content natin as a, lang, yung parang shock value ba, ganun. Love natin yung mga religion natin and yung mga beliefs natin, pero try din natin silang i-examine. 'Di ba? Kasi baka may ma-discover tayo na na dapat nang i-let go, dapat nang bitawan. Tas itong isa kailangan nating panghawakan pa, tas yung isa na hindi maganda i-let go na natin, or kung kailangan ba natin i-update yung beliefs natin, ganyan. So mga ka-LE, pasensya na kayo sa mga aso, ganyan talaga sila. Pag ganitong oras kasi, dyan na sila nag-i-start na tumahol-tahol. And wala tayong magagawa dyan. Di ko naman sila pwede lagyan ng busal kasi aso yan, love natin yan, di ba? Yan. So, yaan lang natin sila tumahol dyan. Para lang din, feeling nasa bahay, di ba? Di ba gano'n naman kapag mga Filipino household, nananahimik kayo sa loob ng bahay nyo, tapos yung mga aso sa labas walang tigil kakatahol. May tanong pa pala siyang isa. Sabi niya, ano po ang FB page nyo? So, isa lang ang FB page natin, yun ay ang Learning Express 101. Okay? Pero pero hindi, pwede ka mag-message doon, pero hindi ako sure kung pare-replyan ko kasi hindi ko rin yun madalas nabubuksan talaga eh. Kasi, madami kasi ako talagang ginagawa. Sorry ka, LE. Kung na lang, kung alimbawa, meron kang tanong meron ka pang gusto itanong, right? Kasi sabi mo dito, marami kang gusto itanong. Try mo siya i-comment na lang in our next video. Okay? Alright, next question tayo mga ka-LE. So, pang ilang question na natin yun? Pangatlo pa lang yata. Grabe yung mga aso ka-LE, sorry Isipin nyo na lang mga ka-LE, magkapit bahay tayo. Naintindihan nyo naman ako kasi wala ganyan talaga wala akong magagawa So, pangatlong tanong. Uy, ito, magandang tanong to. Itong number 3. Mula kay, hindi ako sure kung kung parang bashing ba yung comment niya or hindi. Kasi parang pag bashing kasi ayoko banggitin yung pangalan Kasi baka makapag-encourage ng hate. So, ito na lang, banggitin ko yung first name. And then, babasahin natin yung question. So, ang name niya is Teresa. Alright? So, sabi ni Teresa, kasi galit talaga ang Panginoon sa mga ibang tribo noon. Kasi, palagi silang nag-aalay ng mga bata at marami silang Diyos. Dapat hindi natin kino-question ang Panginoon. So, dapat yung nakasulat doon Tinama ko lang yung pagbasa ko. Yan, meron pa siyang follow-up. Ang Israel po ay si Jacob, hindi po si Abraham, sir. Yung sabi niya. Tapos, nireplyan siya ng ka-LE natin. Wait lang. First of all, mga ka-LE, thank you pala sa mga nagtatanggal sa akin sa comment section. Thank you. Nababasa ko kayo. Okay? Thank you at pinagtatanggol niyo ako kasi hindi ko yan lahat kaya replyan Doon lang content lang talaga yung yung parang main na kaya kong gawin. So ito, may nag-reply sa kanya si Carlo, na-replyan siya. Feeling ko pinagtanggol ako ni Carlo. Thank you, Carlo Ang pangalan niya ay Carlo Pineda 0720. Yan, sabi niyo, mali pa rin
ang pagpatay. B-O-B-O. Di mo gets? Di mo magets? Yung ganun. Yung, wait lang, natatawa ako dun sa reply ni Carlo. Tapos natatawa din ako sa ingay ng mga aso dito sa amin. So, ang sinabi ni Teresa is parang ang reason daw kung bakit galit sa ibang tribe si Lord ay dahil nag-aalay daw ng mga babies sa Diyos-Diyosan, yung mga ano na yun. Yung mga tribe na yun. So basically, sinasabi niya dito is galit si Lord sa human sacrifice. Actually, Teresa, sorry no, pero kaya kitang medyo need ko mag-disagree with that. Kasi, it's not true. Naggalit si Lord, na ayaw ni Lord sa human sacrifice. Sa Bible, maraming reference doon of human sacrifice eh. Kung nagbabasa ka lang, ha? So, ayun. So, meron tayong disagreement doon. Parang paano ko ba sasabihin to? So dun sa Bible, marami dong human sacrifice story na naka-disguise into different. Basically, merong yung mga kwento, ang core nun is human sacrifice story, pero tinitwist siya ng mga taong nagbabasa as hindi. Gets? So ganito, sige, bigyan ko kayo ng sample. Yung hari ng Moab, siya yung hari na nag-human sacrifice, can I say that? Na ni-human sacrifice niya yung firstborn son niya. Parang sinunog niya yata, tapos in-offer niya kay Lord. Diba? Human sacrifice story yun eh. Tingnan mo, basahin niyo ha. Ito yung pinakasikat. Ito yung madalas ko rin talagang i-reference eh. Yung kwento ni Abraham at Isaac sa Genesis. Ang core ng kwento na yun ay human sacrifice. Hindi nga lang siya natuloy. Kasi kapag binasa nyo yung parang first part ng kwento na yon, mababasa nyo doon na si Lord mismo yung nag-utos kay Abraham na isacrifice yung anak niya. Oh, that's human sacrifice. So, si Abraham muntik na niyang isacrifice yung anak niya, dinala niya sa bundok. Gagawin na niya eh. 'Di ba? Tapos biglang parang naalala lang siguro ni Lord na, oh my God, akala siguro ni Abraham seryoso ko. Kaya pinapunta niya doon yung angel and then niligtas niya yung bata. Yun, human sacrifice story yun. Si Abraham at Isaac. Tapos, sino pa ba? Wait, isip ako. Marami akong nabasang story dun sa Bible eh. Pero in fairness naman sa akin, ang gusto kong mga binabasa dong story ay yung mga malalalang kwento talaga. Yun. Isa pa, yung na-topic na rin natin to dun sa Learning Express 101. Yung kwento ni Japheth, yung parang general yata siya. Tapos, sinacrifice niya yung anak niyang babae. Imagine niyo yun, di ba? Tapos, unlike dun sa kwento ni Abraham at saka ni Isaac, nung time na isa-sacrifice na ni Japheth yung anak niyang babae, walang dumating na angel para pigilan yun. So, ano ibig sabihin nun? Tinanggap ba ni Yahweh yung sunog na katawan ng anak ni Japheth, di ba? Yun, yun? Human sacrifice story yun. So, yung mga Israelite, parang hindi rin naman sila talaga naiiba sa ibang tribe. Mga kapit bansa nila. Hindi sila masyadong naiiba actually. Kung ano yung ginagawa ng mga ibang tribo sa paligid nila, ginagawa rin nila yon. Yung mga taong nagbabasa ng Bible, mas magaling lang mag-explain, di ba? So, let's say sabihin natin na yung mga Canaanites nag-aalay sila ng baby. So, basically, that is a human sacrifice. So, yung kwento ni Abraham, yung kwento ni Japheth, tapos yung kwento ng King of Moab, human sacrifice din yun eh. Pero iba lang yung parang tinitwist natin yung understanding. Ay, hindi naman natuloy, di ba? Ganun yung sasabihin natin kay Abraham eh. Di ba? Kapag narinig natin, hindi siya natuloy, so ayaw ni Lord, di ba? Gaganon niya natin. Pero paano naman yung ibang human sacrifice na natuloy? Kagaya dun nga sa King of Moab at saka kay sa story ni Japheth, di ba? Yun din talaga, meron din sila talagang human sacrifice tradition. Parang common yata yun dun sa region na yun nung Stone Age. Hindi niya lang napapansin mga ka-LE, pero yung kwento ni Jesus ay isang human sacrifice story. Basically, si Jesus ay isang tao na sinacrifice, na inoffer natin sa Diyos para tubusin yung mga kasalanan natin. Ano lang yun, kahit na aminin nyo man o hindi, kahit i-twist nyo yung paliwanag, kayo na bahala, sabihin nyo na, hindi naman, nakasulat yan sa prophecy. Kahit na ganun, human sacrifice pa rin yun. Kasi si Jesus ay sinakripisyo niya yung sarili niya, namatay siya sa cross para tubusin yung kasalanan natin. Alright? Ano ba si Jesus, di ba? Diyos ba siya? Pero tao pa rin siya kasi may katawan siya eh. So, human sacrifice pa rin yun. Huwag maging judgmental ha, kasi bago niyo sabihin na yung ibang tribe, kaya galit si Lord sa kanila, nag-human sacrifice sila. Basahin niyo muna yung Bible kasi may mababasa rin kayo doon. Ganun talaga. Yun, nabanggit din pala niya yung sa ibang
Diyos-Diyosan, sabi ni Teresa. So dito kasi sa kapag ka nagbabasa kayo ng guys, ng mga religion, dapat maintindihan nyo na na i-respect natin yung culture and the religion ng ibang groups of people. Kasi yan tribal god nila yun eh. So, para naman dun sa ibang grupo, let's say, di ba sinasabi sa Bible, tinuturo sa atin sa Bible, na kaya galit si Lord sa ibang tribe na kasama sa mga Jebusites, yan, sa mga Canaanites. Kasi, first, nag-human sacrifice sila, which is ginagawa din naman ng mga Israelita. Tapos, meron silang Diyos-Diyosan, Diyos-Diyosan, quote-unquote. Tandaan natin na yung, sa point of view ng ibang tribe, yung Diyos ng mga Israelite ay Diyos-Diyosan lang din. Ganun lang kasi yun, guys. Kapag dapat nyo intindihin na lang yan, na kanya-kanyang interpretation lang yan ng Diyos. 'Di ba si Baal, sinasabi siyang Diyos-Diyosan daw ng mga Canaanite or parang demon. Kapag binasa nyo yung kwento ni Baal, para lang kayo nagbabasa ng Bible din, sa totoo lang. Very similar yung description, parang pinalitan lang yung pangalan actually. Yun lang, challenge ko sa inyo yun ngayon na mga ka-LEA. Basahin nyo yun para mag-gets yung sinasabi ko. So, no hate ka LEA, just love. So, opinion lang naman yun, and that's my point of view. Kaya, yan, next comment, yan, or shout out, or tanong, galing kay Mike Apa. Yan, sobrang ganda talaga lahat ng content nyo po. Heart emoji. Yan, sabi niya, thank you Mike Apa. Yan, salamat. Buti na gusto mo. Oops, wait lang pala. May reply ba to? Parang may nag-reply yata sa kanya. Ang sabi ng nag-reply, patawarin ka ng Panginoong Diyos. May oras ka pa para magsisi kapatid. Mapagpatawad ang Diyos. Paka-judgment. wait lang. Wait. Let's make it clear. Napatawad na ako ni Lord. Love niya ako. I know that. Kahit na gumagawa ako ng ganito content, love tayo ni Lord. Diba ako talaga mapagmahal si Lord? Kahit ano gawin natin, mahal niya tayo. Hindi natin kailangan gumawa ng kung anik-anik. Kagaya ng mga sinasabi ng mga religion na yan. Ako kasi personally, I believe na love ako ni Lord kahit anong gawin ko. 'Di ba? Kahit gumagawa ko ng content na to, may intindihan niya yan na, ay, matalino tong anak ko. So, doon tayo mag-stick mga ka-LE, ha? Dapat sabihin niyo sa sarili niyan, love ako ni Lord. Yan. Kahit anong mangyari, love tayo ni Lord. Kahit hindi natin nasusunod lahat ng utos, 'di ba? Kung yung ibang tao tinuturuan sila na matakot sila sa Diyos nila, matakot sila sa ganyan, paparusahan sila ng Diyos. Yung Diyos na kilala ko, hindi yun kayang gawin. Ang kaya lang gawin ng at least ng Diyos ko, ewan ko sa Diyos nila. Sa Diyos ng iba dyan na kagaya nito nagko-comment ng ng hindi maganda, 'di ba? Well, my God loves me kahit anong gawin ko. And I hope na ganun din kayo mga ka-LE, right? So, ayun. Move on na tayo sa ating second comment. Yan, galing kay Michael Rivas 168. Hi, hey, good evening, Lodi 101 is the best. Pa-shoutout safety, Mike Rivas, SO2. Yan, tapos nag-reply ako comment. So, shoutout lang pala yan. Shoutout sa'yo, Michael Rivas. Ingat ka palagi. Okay, next comment na tayo mga ka-LE kay Alfred Wait. Ang hirap basahin ng mga pangalan sa comments, grabe. Kasi wala kasi siyang spacing eh, no? Kaya ganun yata yun. Well, kung merong spacing tong Alfred Salgado, probably mabilis ko lang yun mababasa. Pero since wala, yan, medyo nahihirapan tayo. Alfred Salgado 2293. Sabi niya, I love all your stories kasi my imagination lasts till I fall asleep. Pero sana mabasa nyo rin LE101 kung ano-ano at sino ang pinaniniwalaan nyo. Para magre-research din kami kung perpekto o makapagsabi ng mas magaling o tama yung paniniwala. Hindi ko siya masyadong nagets mga ka-LE, pero feeling ko tinatanong niya kung ano yung religious beliefs ko. Siguro parang kagaya lang ng mga naunang questions. So yun, Roman Catholic here. Yan. Thank you ka-LE, thank you Alfred. Right? Next question is si Josilia Villa. Hindi siya Josilia, it's John Celia Villa. Yan, John Celia Villa 3255. Sabi niya, sa wakas, dalasan mo, upload mo ka-LE. Haha. So, tatry natin, okay? Tatry natin ka-LE. Gaya nga nasabi ko kanina, medyo mahirap talaga gawin yung mga videos natin, especially sa main channel, dun sa Learning Express 101. Kasi, yun, nagre-record yun ng maraming basa, maraming research, tas recording, yun, ganun. Ang isa lang din naman kasi na parang
yung parang mapapromise ko is every time na mag-upload tayo kahit minsan lang, yung video na yun ay pinaghirapan. Yun yung goal ko sa sa kada video. Gusto ko every time na mag-upload ako kahit minsan lang, dapat meron siyang impact dun sa sa makakanood. Gusto ko maramdaman ng nanonood sa channel natin sa Learning Express 101. Yung parang nararamdaman ko every time na nagbabasa ako ng book. Yung parang after mo mabasa yung isang libro, parang tatahimik ka lang muna, tapos mag-i-imagine ka, medyo questionin mo yung mga yung mga kinagisnan mo yan. Mga ganong basic na bagay. Basically, gusto ko after nyo panoorin yung video natin, hindi medyo parang nag move forward kayo into next level. 'Di ba? Ganon. Yung parang nagkakaroon kayo ng lakas ng loob na questionin yung mga bagay na kinakatakutan nyo or pag-isipan yung mga bagay na hindi nyo kayang pag-isipan dati. Ganyan. Yun lang naman yun. Yun yung reason kung bakit medyo parang medyo malalim or thought-provoking yung mga videos natin. Kasi yun yung goal is mag-isip kayo after nyo manood. Alright? So, sana naintindihan nyo yan mga ka-LA. Next comment is galing kay Arnel Placer, 9201. Placer or Placer? Hindi ako sure. Parang mas maganda yung Placer. Arnel Placer, 'di ba? Tunog foreigner siya. Sabi niya ay, wow, nag-start na po pala. Na late lang ng kaunti. Naka-idlip. Pa-shout out po kay LE. Heart. Salamat po. So, yun. Shout out sa iyo, Arnel Placer. So, sa ating susunod na tanong, galing yan kay Ferds Cerezo, 9464. Yan. Sabi niya, wow, long time no hear kay LE. Request ako kay LE tungkol sa Friday the 13th. Full story based on history. God bless kay LE. God bless you then, Ferds. Thank you for that. Yan. Nagtatanong siya tungkol sa Friday the 13th. Alright, sige. Yung Friday the 13th kasi, personally, hindi naman ako naniniwala dun. Parang more context lang mga ka-LE. Yes, I was raised Catholic, pero hindi ako superstitious. Wala akong masabi na meron akong superstition na talagang pinaniniwalaan. Kahit na, alam niyo naman sa 'di ba, sa mga Catholic marami tayong superstition. Pero ako wala akong pinaniniwalaan kahit alin doon. Kahit itong Friday the 13th. Yung gusto ko lang muna sabihin yan bago natin sagutin si Ferds, right? So, etong Friday the 13th kasi mga ka-LE, medyo parang nag-originate din siya ng konti lang naman sa Bible. Kasi sa Bible and sa other Western culture, yung number 13 ay parang meron talagang perceived negative connotation. 'Di ba kung matatandaan nyo dun sa The Last Supper story ni Jesus? Isa yun sa mga reason kung bakit naniniwala yung maraming culture ngayon, especially Christian cultures and other Western cultures, na malas yung 13. Dahil si Judas, yung tao na nag-trader kay Jesus, ay pang 13 na guest dun sa supper na yun, dun sa table na yun. So, meron ding ibang culture na merong similar story na kagaya na lang, let's say, sa Norse mythology, 'di ba? 12 lang, kagaya ng kwento ni Jesus dun sa The Last Supper, 12 lang dapat yung mga gods na kumakain dun sa dinner table. Tapos, sumama si Loki. So, pang 13 na siya. So, parang nagkaroon ng imbalance dun sa universe. Kaya nagkaroon ng kaguluhan. Parang another parang variation yun ng kwento ng Last Supper ni Jesus, 'di ba? Dapat 12 lang silang kumakain diyan. Since may nadagdagan may dumagdag na isa tapos naging 13, nagkaroon na ng kaguluhan. So parang nagkaroon talaga siya ng impression na malas. Meron nga sinasabi pa na meron daw mga culture ngayon na kapag ka 13 daw sila na kumakain sa table, nagdadagdag sila ng isang upuan tapos naglalagay sila ng parang manika para ma-counter yung negative energy or yung kamalasan na dadalhin ng ng number 13 guest. So maglalagay, diba, let's say kumakain tayong lahat tapos tayo dito 13 tayo. So wala tayong magagawin, hindi natin pwede paalisin yung isang ka-LE natin. Ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng isang upuan tapos maglalagay tayo ng manika dyan or anything na na parang uupo dun sa upuan para ma-counter yung number 13 at maging 14 yung guest dun sa table. Pagdating naman dun sa pagiging quote-unquote malas ng araw na Friday, medyo may influence din yung Christianity pagdating dun. Kasi natatandaan nyo, di ba?
Bukod sa historical context kasi sa ibang mga European nations na merong death penalty, sinasabi na according daw sa history, parang every Friday sinasagawa yung pagbibitay dun sa mga taong nahatulan ng death penalty. And dun naman sa Christianity, sinasabi rin, so parang allegedly, sinasabi na si Jesus ay pinako daw nung Friday. Araw ng Friday, kaya siya malas. Tandaan nyo, di ba kapag mahal na araw, Good Friday, yung tawag natin. Yun yung araw na sinasabing pinako na si Jesus. Kaya malas daw yung araw na yun kasi parang yun yung pagkakataon ng mga demons and bad spirit na manggulo dito sa mundo natin. Kasi si Jesus ay nakapako pa sa krus. Pero metaphor lang naman yun. Parang simbolismo. Hindi literal na wala si Jesus sa mga oras na yun. Nakapako lang siya sa krus. Basta you get the idea. Alam niyo naman kapag ka-religion, maraming metaphor, symbolism, ganyan. So, nasa sa atin na yun kung paano natin iintindihin. Pero interestingly mga ka-LE, no? Friday pinako si Jesus. So, hindi magandang bagay yun kasi namatay siya, di ba? Pero ang tawag natin dun, Good Friday. Di ba? Nakapagtaka. Pero ang sabi, kaya daw Good Friday ang tawag natin dun sa araw kung kailan pinako si Jesus. Kaya siya maituturing na good kasi yun yung araw na natubos na niya lahat ng kasalanan natin. So, good siya para sa atin kasi nalinis na tayo ni Jesus sa mga kasalanan natin. Pero bad siya para kay Jesus kasi si Jesus nakapako sa krus. Tapos doon siya namatay. So, para sa atin lang yung good, kay Jesus bad yun. Feeling ko hindi siya happy that time. Hindi ko alam when exactly sa part ng history nag-start maging malas yung Friday the 13th specifically. Pero historically speaking, yung number 13, especially sa Western culture, considered na talaga siya as malas. And yung Friday din na araw, considered din yun as malas. Siguro, yung mga tao lang talaga noon, parang napag-connect nila, uy, Friday the 13 ngayon. Malas to. Kasi malas yung 13, and then malas din yung Friday. Baka ganun lang yung nangyari. 'Di ba mga ka-LE? Hindi ako sure. Sorry kasi hindi ko masyadong na-research to. Pero interestingly, magandang usapan. Magandang topic siya. So, at some point in history, pinag-combine ng mga tao yung kamalasan ng Friday and kamalasan ng 13 and then we get Friday the 13. Pero sinasabi na parang lang daw yon, parang makabagong culture lang daw yon. Merong global phenomenon kung saan yung mga tao ay nagkakaroon ng fear sa Friday the 13. At ito yung tawag doon. Ang tawag doon, medyo mahirap siyang banggitin. Ang tawag sa kanya ay fear of Friday the 13th is called paraskibidi-cat-triophobia. Sino mag-aakala na may tawag pala sa ganun mga ka-LE, no? Ito pa pala mga ka-LE. Tandaan natin na yung number 13 ay very Western culture talaga to. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-LE, yung mga kultura na na-impluwensyahan ng Western culture, kagaya ng mga Europeans and Americans, most likely, tinuturing din nila na malas yung number 13. Parang sa atin sa Philippines, napansin nyo, sa mga hotels, sa mga buildings natin, wala kayong makikitang number 13. Or parang floor 13, diba? 13th floor, yan, wala kayong makikita. Totoo, try nyo yun. Kasi sinasabi malas daw yun eh. Pero, interestingly, pag pumunta kayo sa ibang Asian countries, let's say kagaya ng China, kagaya ng ibang mga Asian countries na na-impluwensyahan ng China, mapapansin nyo na ang malas naman, na tinuturing naman nilang swerte ang 12 and 13. Tapos ang malas naman sa kanila ay number 4. So itong buong konsepto ng malas ang 13 at ang Friday, at pag pinag-combine sila, which is Friday the 13th, parang mas matindi yung kamalasan. Ito ay isang cultural thing. Basta kung ako ang tatanungin, hindi ako naniniwala na malas ang kahit anong araw. Ganun lang talaga, may mga araw lang talaga na may nangyayaring hindi maganda. Tapos may mga araw na may nangyayaring maganda, 'di ba? Friday man 'yan, Monday or Tuesday. Hindi natin kailangan antayin yung Friday the 13 para masabi na malas tayo or hindi. Try nyo i-observe to. Sa loob ng isang linggo, chances are, dun sa 7 days na yon, halos araw-araw may mga bagay dun na hindi magagandang nangyayari sa inyo. Pero hindi nyo siya napapansin. Let's say, sa Monday, may nangyari hindi maganda. Tuesday, may nangyari hindi maganda. Thursday, may nangyari hindi maganda. Tapos hindi nyo yung lahat mapapansin. Pero kapag may nangyari hindi maganda sa araw ng Friday, mas na-emulate kasi siya kumpara sa ibang araw. Dahil nga dito sa culture na to, sa paniniwala natin na malas yung Friday the 13th. Pero kung iisipin mo ka-LE, may mga magagandang araw din na nangyayari sa Friday the 13th. Hindi lang natin siya napapansin or hindi lang tayo nabibigyan ng chance.
So, minamalas din tayo sa ibang araw at siniswerte sa ibang araw. Ganun lang talaga. Hindi necessarily totoo na malas ang Friday the 13th. Alright, next comment tayo. Galing kay Emmanuel de la Peña, 446. Sabi niya, idol ka LE pa shoutout sa next episode. Heart and pray emoji. Yan, ano na kay series the best para kang babalik sa nakaraan at malalaman mo kung ano yung tunay na nangyari sa nakaraan. Salamat ka LE, sabi niya. And then, sabi pa niya sa pangatlong comment, the best talaga dito. Dito natin nalalaman ang tunay na nangyari noon na ayaw ipaalam sa lahat. Salamat kay LE sa panahon at oras upang ma-deliver mo sa amin ang dapat naming malaman. Keep it up. Yan. Thank you. Thank you, Emmanuel, at nagustuhan mo yung mga videos natin. Yan. Next comment mula kay Hubert Yap, 6163. Thank you sa upload kay LE. Ganda talaga ng mga content niyo. And then nag-reply ako sa kanya. Salamat ka LE. Heart emoji and then strong emoji. Yan. Thank you, Bert. So, ito mga ka-LE, tawa ko ng tawa dito. Kasi 'di ba dun sa last video natin, in-encourage ko kayo na mag-comment ng kahit ano. Tapos may nag-comment dito, literal, kahit ano lang talaga. Ang pangalan niya ay Marie Chris Pascual 8861. Nag-comment siya dito ng repolyo, sashimi, carrots. Literal na kahit ano lang yung kinoment niya. Tawang-tawa ko nung unang nabasa ko to. Siya yung nakagets ng assignment. 'Di ba? Galing mo dyan, Maricar. Nagets mo yung assignment. Yung mga ka-LE natin, seryoso yung comment. Pero ikaw, nilaro mo yung channel natin. Ganyan dapat yung mga nagko-comment, kagaya ni Marie Chris. 'Di ba? Chill lang, hindi mo kailangan magalit. Hindi mo kailangan magalit kung may disagreement ka sa vlogger. Ganun lang 'yon. Yan. Mag-take example kayo dito kay Marie Chris, mga bashers. Joke lang. Hindi naman ako galit. Pero tama tama din yung ginawa ni Marie Chris na 'di ba? Mag-comment kayo ng kahit ano. Nag-comment siya, literal, kahit ano talaga. Repolyo, gulay at kung ano pa. So, yung susunod nating comments galing kay DRRLBNY. Sabi niya, noong bata ako, naiisip ko na mas maganda pa ang panahon noon. Pero syempre ngayon, hindi na. Pero syempre, di na ngayon. Yung pala yung sabi niya. Tapos nag-reply ako sa kanya, sabi ko, walang antibiotics at vaccine noon ka LE. Ha ha ha. Totoo to mga ka LE. Sinama ko rin dun sa video natin yung paniniwala ng maraming tao na mas maganda yung buhay noon, mas maganda dati, ganyan. Pag mas matanda or antique yung isang bagay, mas okay siya kaysa sa modern version. Wala lang, parang meron talagang ganong klaseng delusion yung mga tao when it comes to the past. Na parang ang tingin nila mas masaya dati kaysa ngayon. Without knowing na yung time before tayo mag-exist, miserable din yung mga tao nun eh. Try nyo tanungin yung mga kakilala nyo na mas matanda sa inyo. Let's say yung tita, tito, or lolo't lola nyo. Sasabihin nila na mas maganda yung panahon nila. Not being conscious na yung mismong panahon nila ay hindi rin maganda para sa kanila mismo. Walang antibiotics, walang anti-tetano, walang masyadong available na anti-rabies vaccine. Alam mo yun, yung likelihood na mawala ka sa mundo dahil lang nagkaroon ka ng sugat tas hindi ka naturukan ng tamang bakuna for that. Malaki yung chances noon. Wala ring matinong healthcare dati. Dati nga naaalala ko, sobrang daming yung child mortality at yung mga babae na mamatay sa panganganak. Sobrang taas ng bilang nila dati compare sa ngayon. So, mas maganda yung panahon natin ngayon. Actually, magandang pag-usapan to eh. Pwede tayo mag-dive deep pa dito sa topic na to. Kasi lagi ko naririnig to dati, even nung bata pa ako. Laging sinasabi sa akin ng mga mas matatanda, yung mga tito, tita at lolo at lola. Sinasabi nila na ang aartik daw namin kasi ang laki ng baong inihingi namin samantalang nung mga bata daw sila, yung baon nila 1 centimo lang tas ang dami na nilang nabibili. Hindi ko rin sila masisi kasi parang wala silang idea ng inflation. 'Di ba? Hindi nila alam na bumababa yung value ng pera over time and then nagmamahal yung bilihin. Parang oo ka na lang talaga. Tingin nila masaya yung panahon nila dahil sa 1 centimo nakakabili sila ng kung ano-ano. Hindi nila alam na nung time na bata sila, which is noon, mas marami pa silang problema na yung mga problema na yun na solve na natin ngayon. Tulad na lang let's say ng education. Ngayon, ang dami ng school na nag-o-offer ng libreng pag-aaral, 'di ba? Sa healthcare pa lang mas maganda na ngayon eh. Yung mga chances ng child mortality dahil sa mga vaccine, nabawasan na yun. Maliit na siya ngayon eh. Tapos yung mga babae na nanganganak tapos namamatay, mas maliit na rin yung chance na mangyari yun ngayon dahil sa mga antibiotics na gamot, antiseptics, ganyan. Magandang topic to. Pwede natin to pag-usapan sa susunod na episode ng podcast. Pero for now, I think
wag na lang siguro muna. Kasi medyo paus na ako eh. Yun. Nagreklamo pa eh, no? Napaus na daw. So, I think last comment na to. Yan, basahin natin. Medyo mahaba siya. Galing kay Peekaboo 0Q9Y. Sabi niya, animal lover ka pala, LE101. Hehe, ramdam ko eh. By the way, una kong narinig ang kwento ng mga Anunnaki, nawindang din ako kasi it makes sense talaga. Pero what if nga? Dahil hindi ito nalalayo sa kung paano tayo nabubuhay at mag-isip. But I don't believe na nanggaling talaga sila sa ibang planeta. Like if kailangan talaga nilang ng gold, bakit walang evidence ng mga big machineries nila? 'Di ba? Kung talagang advance ang mga Anunnaki na nakagawa ng spaceship, bakit sila nag-focus na alilain at i-brainwash pa ang nilikha nila? Maraming butas ang theory na yan. Tapos mga iniwan nilang signs ng existence nila ay mga bloke ng mga bato? Question mark kasi yun mga ka-LE. Hindi ba nakakatuwa lang? Isipin mo kung ikaw, LE101, o kaya ako na lang ang babalik sa nakaraan pero dala ko lahat ng kaalaman na meron ako ngayon at may kakayahang lumikha ng utusan. Ang una kong gagawin is turuan ang mga utusan na gumawa ng mga uri ng metal, gumawa ng mga machineries at mag-handle nito upang mapabilis ang pagmimina ng ginto para mapabilis, hindi yung magsasabi ng kung ano-ano. Sana mabasa mo to Mr. LE101 at marinig ko thought mo sa podcast mo. Salamat sa content mo, marami din akong natututunan. Alright, so, yun, medyo mahaba yung comment ni ka-LE Peekaboo, no? So, hindi ko masyadong gets kung ano yung tanong or baka marami lang tanong. So, sinasabi niya na probably totoo yung mga Anunnaki pero hindi sila galing sa ibang planets. I don't know, hindi ko masyadong na-gets. Pero feeling ko ang tanong niya dito is kung babalik tayo sa nakaraan and then tingnan natin talaga kung ano yung nangyari. Kung galing ba talaga sa ibang planets yung mga Anunnaki, tapos gumawa sila ng mga alipin, tapos pinrioritize nila na i-brainwash yung mga alipin nila instead na gumawa ng mga malalaking machineries. Sorry ka LE Peekaboo, pero hindi ko rin kasi alam yung sagot dun sa tanong mo. Siguro ano lang, hanggang imagine na lang talaga tayo. Kasi kung iisipin mo, ka LE, yung kwento ng mga Anunnaki, pwede natin siya ituring na theory din eh, kagaya ng ibang religion. Sa totoo lang, just like other religion, hindi rin masyadong matibay yung evidence that they exist. Mga kwento lang din yung meron tayo na naglalarawan ko ano yung nangyari noon. Kumbaga, ang meron lang tayo na parang nagbibigay sa atin ng idea na nandito yung mga Anunnaki noon and galing sila sa ibang planets is yung mga kwento na iniwan sa atin ng mga sinaunang tao. 'Di ba? So, yun yung kinuwento nila sa atin. Siguro dun lang tayo dapat mag-rely, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung exactly nangyari noon. So, imagination lang talaga natin yung kailangan natin gamitin. And yung sinabi mo kanina about dun sa pagbalik mo sa past, hindi mo na siya kailangan gawin actually. Kasi, in the near future, baka ang Homo sapiens ay makarating na rin sa ibang celestial bodies. And i-observe na lang natin kung ano yung gagawin nila dun sa planeta na yun. 'Di ba? Instead na bumalik tayo sa past, which is impossible na mangyari, antayin na lang natin na mangyari yung future. So, tingnan natin, kapag narating na ni Elon Musk yung Mars, tingnan natin kung gagawa sila ng tao doon, na gagawin nilang, or gagawa sila ng creatures doon, tas gagawin nilang alipin, pagtatayuin nila na kung ano-anong buildings sa colony nila sa Mars. Let's see, di ba? Kung gagayahin nila yung kwento ng mga Anunnaki, or hindi. Yun. So, I guess dito na nagtatapos ang ating first episode ng podcast, ng Learning Express 101 podcast. Sorry, lagi ko nalilimutan yung title ng podcast na to. So, yan. Maraming salamat ka, LE, sa pagsama sa akin sa recap na ito. And I hope na na-enjoy nyo yung discussion natin at yung pag-response ko sa ilan sa mga comments natin. Medyo naging mahaba lang tong podcast na to at hindi ko ini-expect na maging ganun siya kahaba. Kasi onting comments lang naman yung pinili ko. Pero I hope na kung hindi napili yung comment mo ngayon, comment ka lang ulit sa susunod nating video and then dun, pipili pa rin naman ako ulit dun ha. And sa mga comments na nasama ngayon sa podcast natin, yan, sa recap na ito,
Basically kasi mga ka-LE, etong podcast natin ay parang recap nung last video na in-upload natin. So sa mga comments na nasama, shoutout sa inyong lahat and maraming salamat sa pagko-comments nyo. Yan, comments ng mga ka-LE sa mga videos natin and then baka mapili natin yan sa susunod na podcast. So hanggang dito na lang muna and magsasama-sama and mag-uusap-usap tayo ulit either sa susunod nating video sa ating main channel sa Learning Express 101 or dito sa ating podcast channel sa Learning Express 101 Podcast. So available din to sa Spotify mga ka-LE and dito sa YouTube. Alright, so dito na muna mga ka-LE. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin sa akin ngayon sa podcast na ito. Yan, I hope na marami kayong natutunan. And alam nyo yun, nag-enjoy kayo na parang pakinggan lang ako na magsalita dito, di ba? So, gagawin ko na yung basic extra ko lagi na ginagawa sa ating channel. Gaya ng lagi kong sinasabi mga ka-LE, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ba? Although hindi ko lang alam kung Sabado to mapupost. Yan, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Kita-kit sa susunod nating podcast or video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala mga ka-LE. Sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw. Kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!